Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Storytime with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Ang Batang Walang Anino, isa sa mga kwentong pambata ng SGE Children's Books. Magbasa at magkulay. Sa panulat ni L. Ortiz Luis. Simulan na natin. Halos lahat ng pisikal na katangian na minimithi ng isang batang babae ay napunta na kay Nina. Siya ay isang batang napakaganda, kaya naman ang lahat ay naiinggit sa kanya. Pero walang sino man ang gustong makipagkaibigan kay Nina dahil siya ay isang batang mayabang at mapagmataas. Ayaw makipaglaro sa mga pangit na bata at parang taas noo kung maglakad. Dahil sa hindi magandang pag-uugaling ito, pati ang kanyang mami ay nababahala para sa kanya. Pero hindi nito pinapansin ang pangaral ng kanyang mami. Hanggang isang araw, dahil sa sobrang taas ng kanyang tingin, isang nanlilimahid na pusang itim ang kanyang di sinasadyang natapakan. Sa halip na tulungan, galit na tinadyakan pa ni Nina ang pusang natapakan. Pakalat-kalat ka kasi sa daan. Saka lumakad palayo, ang taas noo pa ring si Nina. Kaya hindi napansin ang kababalaghang nangyari sa kanyang anino. Ang kaitiman nito ay sumama sa balahibo ng kawawang pusa. Ang hindi alam ni Nina, ang natapakan pala niyang pusa ay alaga ng isang makapangyarihang diwata. Kaya umani siya ng isang makapangyarihang sumpa. Hanggat hindi ka tumitingin sa lupa, batang palalo, ang anino mo ay patuloy na mawawala. Huli na nang malaman ni Nina ang nangyari. Pinagtatawanan na siya ng lahat. Ang batang hindi nagbababa ng tingin sa lupa, walang anino. Siya ay anak ng maligno. Kaya naman, takot na nagsumbong si Nina sa kanyang mommy at daddy. Pero kahit ang mga ito ay hindi alam kung paano maibabalik ang kanyang anino. Mula noon, lagi nang nakayuko si Nina habang naglalakad. Ikinukubli ang kanyang pag-iyak at labis na hiya. Dahil dito, malinaw na niyang nakikita ang kanyang dinadaanan.
ang kanyang tinatapakan. Natuto siyang magpakumbaba at tumulong sa mga nangangailangan. Natuto na siyang pahalagahan ang lahat sa kanyang kapaligiran. At ang batang may pagpapahalaga sa kanyang kapwa, may malaking gantimpala. Iyon ang sabi ng makapangyarihang diwata. Dahil natuto ka na ng tamang asal, ang iyong anino ay muling mapapasa iyo. Tuwang-tuwa si Nina dahil muling nagbalik ang kanyang anino. Hindi na siya tutuksohin na anak ng maligno. Pero higit na natutuwa ang kanyang mommy at daddy. Dahil si Nina ngayon ay hindi na isang batang palalo. Wakas. At dyan nagtatapos ang kwento ng Ang Batang Walang Anino. O, nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Kung nagustuhan ninyo, mag-click lang ng subscribe para mas marami pa kaming maikwentong tulad nito sa inyo. At samahan niyo kami ulit sa susunod. Dito lang sa Storytime with Tita.